Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo, siopaw steamer. Ayan, naka-turn on na yung switch para sa heater. Tapos kung mapapansin ninyo, ito po ay itinaob natin para yung float switch dito ay mag-turn on. Tapos sunod na gagawin natin dito ay pipihitin itong thermostat para sana mag-turn on. Kaso lang, ito yung nagiging problema. Turn on ko dito. Ayan o. May tumutunog. Bali, ang problema niyan, andito yan sa relay. Yan. Bali, ito na, tinanggal na natin yung relay mula doon sa steamer. Andun po yung steamer. Oh. Diyan. Dito po nakalagay ang relay. Yan po ay tinanggal natin para i-testing. Ipakita ko sa inyo paano mag-testing ng relay. Balik tayo dito. Ayan, naka-set ang ating digital multimeter sa 20 kilo ohms. Dapat merong resistance ito dito. Dito, ayan. May resistance yan. Nasa 14.07 kilo ohms. So, ibig sabihin, buo ang coil nitong relay. Samantala, itong dalawang terminals na ito at saka ito, yan po ay switch. Kung titingnan natin, ayan o, COM, ibig sabihin common, yung isang linya ng power o line 1. Tapos itong NO, ibig sabihin yan ng NO, normally open. Itong NC, ibig sabihin normally close. Pag merong voltage dito at may dumaloy na kuryente, magkakaroon ng contact itong common at saka normally open. Ngayon, walang contact yan kasi hindi ito energize ang coil. Kung i-testing natin yan, wala po tayong mababasa na resistance dahil hindi activated yung coil. Ulitin ko, magkakaroon lang ito ng contact, itong common at saka normally open kung activated yung coil. Dito sa pagtesting natin, okay yung coil. Ngayon, titingnan naman natin dito saan nga ba yung problema kung bakit nag-i-stutter itong relay. Babalik tayo doon sa steamer. Focus tayo dito. Ayan, ilagay natin ang setting ng tester sa continuity. At i-testing natin dito sa thermostat ito. Switch on ko yung thermostat. Ayan. 0 ohms. Ibig sabihin, okay ang connection. I-test naman natin itong switch dito. Itong switch. Bali, yung nasa baba at saka ito. Kaya hindi yan. 0 din. Ibig sabihin, okay ang continuity. Ngayon, itest natin itong wire na konektado sa float switch. Yan. Yan po ay para sa float switch. Ang isang wire niyan ay nandito, ito. Tapos, yung isa naman dito. Ito. Tingnan natin dito sa tester. Sana ay makita, no? Yan. Wow. Testing natin. Yan. 0. Kaya lang, bakit nag-stutter? 0 yung resistance. Ngayon, dahil okay naman yung contact ng float switch, ang tanong, bakit nag-i-stutter pa rin dito sa relay? So, i-check natin dito. Ito. Focus ko lang, no? Yan. Dito sa contact. Dito. Nakikita nyo yan. Ang laki na ng gap. Yan.
Sa palagay ko, nagkakaroon ng loose connection dyan. Ganon din dito. Asan na yung isa? Ito. Ito din, oh. Ayan. Ang luwag na ng gap. Yan. Luwag na. Gawin natin, ipipress natin ito. Ididiin natin, pero wag masyadong masikip para maipasok natin sa contact dito sa relay. Ayan. Dito kasi natin yan ipapasok. Ito, tsaka ito. Gagamit lang tayo ng long nose pliers. Higpitan lang natin yung higpitan lang natin yung contact. Ito. Ganon. Isa din dito. Ayan. Tsaka ulitin pa natin dito sa isa. Ayun. Okay na siguro yan, no? Tapos, ito din. Ito. Hindi lang yan ipipress, ha? Parang, i-ano din natin, ipapaayon natin yung, niya, yung shape niya dito. Ganyan. Ayun. Saka ito din. Ayan. Tapos, next na gagawin natin, ipapasok natin ito o kakabit na natin dito sa relay. Kahit saan dito sa terminals na ito, pwede po yan magkabaliktad. Anyway, wala po itong polarity. Dahil yung nasa loob naman nito ay coil, kabit lang natin ito. Ganyan. Yan, naipasok na natin. Yung isa naman dito. Yan. Sikip na. Ayun. Ayan na. Naikabit na natin. Sunod na gagawin natin, iti-testing natin ito. So, itatabi ko muna itong tester. Tapos, ito, ipa-plug in ko sa power source. Ipa-plug in ko ito sa power source. Naka-switch on na itong thermostat. Ang float switch, naka-switch on na din yan kasi itinaob natin ito para mag-switch on yung float switch. Bali yung i-switch na lang natin ito dito, itong switch na ito. Ito po ay para sa heater ito. Dahil itong switch na ito ay para po sa outlet. Ito yung isi-switch natin. Titingnan natin kung mag-i-starter pa ba ang relay. Tapos check natin ang continuity ng common at saka normally open dito. Sige. I-set ko sa continuity ang multimeter. Ilalagay natin ang test prod dito. Isang test prod dyan. Yung isa namang test prod dito. Pag ma-switch on natin yung switch sa heater, dapat ito ay tutunog at saka yung display dito ay 0. Dito na lang i-plug in ko. Tapos i-switch on ko dito. I-switch on ko ulit. Ayan. Makikita ninyo 0 na at saka hindi na nag-stutter yung relay. So, ibig sabihin, ang problema, yung contact terminals, maluwag. Ayan, na-repair na natin ang problema nitong steamer na pag ito turn on, merong tumutunog. Problema pala ay loose contact doon sa may relay.
Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.